And this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. 2 John chapter 1 verse 6. So, good morning guys. So, ayan. Happy morning. So, kamusta naman ang past week ninyo? So, it's February 16. And ayan nga, since we are still celebrating Love Month, dahil Feb ngayon, Feb Ibig Month. So, sino dyan yung mga may kadate ng Valentine's? Pero yun nga, marami kasing tao na, syempre, we are all looking for love. We all want to be loved, and we all want to love and to feel love. So, syempre, yung iba sa Valentine's, lalo yung mga single, pinagdaanan ko yun before, parang torture sa akin ng Valentine's Day dati. Kasi, walang ka-date, bitter, inggit-inggit. Di ba, may mga memes pa nga na, yung mga couples daw bibabalibagin daw nila ng mga single. So, nakakatawa, pero, syempre, hindi naman natin pwedeng, rin sila. Lalo na yung mga tao na may mga mabibigat na pinagdadaanan. Pero, that's, the kind of love that they're looking for is just, hinahanap nila sa tao. Diba? Yung love na yun is, hindi talaga yun ang makakapag-satisfy sa atin. So, di ba nga, the real reason and we loved and we learned to love because we are first loved by God. Di ba? Si Lord ang totoong meaning ng pagmamahal. So, siya yung nagpakita sa atin ng tunay na pagmamahal or wagas na pag-ibig. So, mararanasan din naman natin sa tao yan kasi si Lord yung magbibigay sa atin ng right person. And yung until such time na you really have encountered the love of God and you have experienced the love of God and you also na kapag ka naranasan mo yung pagmamahal ng Diyos, magmamahal ka sa kaparaanan kung paano magmahal ng Diyos. So, ito yung timely yung message ngayon. So, yan nga, gusto ko lang, syempre, yung una sa lahat, encourage na. Ang Hearts Day is, of course, we celebrate it with our loved ones, lalo na yung mga couple, ganyan, na yung pagmamahalan ninyo. Pero, the reason behind it is, kaya tayo nagmamahal, dahil minahal muna tayo ng Diyos. And yung tunay na pagmamahal na yun ay ang makakapag-demonstrate lang ng unconditional and sacrificial love na hindi talaga matutumba sa nino man ay yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Kasi nga, He died for us. He saved us, diba? So, yun ang gospel also, diba? True love is found in God. So, yung mga singles, syempre, ako noon talagang kinonvince ko yung sarili ko na if I am really satisfied sa pagmamahal ni Lord, whether bigyan ako ng partner or not, I would be complete, di ba? Kasi I'm already complete in Him, yung pagmamahal lang niya sapat na Ang daming, kumbaga, He died for me, di ba? Ang daming ginawa ng Lord na faithfulness and grace sa buhay ko. So, yun. So, to cut the long story short, yan lang yung gusto kong encouragement sa inyong lahat regarding this. So, huwag kayong mabitter, and in the right time, God will give you the desires of your heart. Pero, sana, hindi maging, parang nag-fulfill ng void ng heart natin is sa partner, hindi. Kailangan, masatisfy muna tayo kay Lord. Siya muna yung, siya muna yung i-desire ng heart natin before anyone else. So, pag satisfied ka na kay Lord, whether bigyan ka ng partner or hindi, you already complete, diba? So, bonus na lang yun. Okay? Ayan. So, yun nga, ito yung message po ito ni John, itong verse na to. So, yan nga, we're still talking about love. Kasi ang love is the perfect mark or yun nga, ang perfect mark ng isang Christian is nakikita sa pamamagitan ng kung paano siya magmahal. Diba? Kasi, syempre, kung paano tayo minahal ng Diyos, kailangan, ganun din daw tayo magmahal sa ating kapwa.
So, it's an act of obedience to the Lord if we love others. Just, di ba nga sabi nga niya sa John 13, verse 34, just as I have loved you, you must love one another. By this, men will know that you are my disciples. So, doon magkakaroon ng distinction, tama ba? O, yun, pagkakakilan lang na malalaman na, etong tao na to, na kay Lord to kasi grabe yung kanyang love sa grabe siya magmahal or grabe siya magpakita ng compassion, empathy sa kapwa. So, it naturally comes out of a person na believer, 'di ba? Kapag meron kang kusa na yung nararamdaman mong compassion or pagmamahal sa kapwa mo. Sabi nga dito, as you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. So, sinabi na before, siya ngayon 'di ba? So, kinumand na siya paulit-ulit ni Lord. 'Di ba? Pero hindi mo kasi magagawang mahalin ang kapwa mo kung hindi mo muna minamahal si Lord, 'di ba? So kailangan talaga rooted yung heart mo kay Christ. Kasi hindi naman natin magagawa. Mahirap kasi 'yan Lalo ako, struggling ako sa part na madali kasing mahalin yung mga kamahal-mahal, yung taong mabuti sa'yo. Pero paano na lang yung mga tao na hindi maganda ang pinapakita? Will you still love them? Yun ang challenge dun. Pero, tingnan natin yung perspective na to na ganun yung pag ginawa ni Lord sa atin. Kahit yung hindi tayo kamahal-mahal, we are not deserving, we are not worthy, we are all wretched sinners. Pero in spite of God's awareness of our sin, minahal pa rin tayo ng Diyos unconditionally. So, kaya ba natin gawin yun? Of course not. 'Di ba? Kung magbabase ka sa sarili mong kalakasan. Kaya nga kailangan natin mag-surrender, i-yield natin kay Lord na, Lord, will you transform me in this area? I want to love like you. Naalala ko yung kanta sa Exalte. Ay yung when we speak the truth and love like you. 'Di ba? Yun yung doon, yung concept. So, paano natin magagawa to love others just as Christ loved us? 'Di ba? Una, syempre i-humble natin yung sarili natin that we are all not perfect, and kung may mga tao na mahirap mahalin, we are just like them, 'di ba? Pare-parehas lang po tayong hindi perpekto, makasalanan, pero minahal po ng Diyos ng lubos at wagas. So, kung paano tayo minamahal ng Lord, paano nagbibigay ng grace si God sa atin, kahit tayo matitigas ang ulo at paulit-ulit nagkakasala, ganun din yung gawin natin sa kapwa natin. Kasi sabi nga dito, it is an act of obedience to love others. So, mahirap tong gawin, pero by the power of the Holy Spirit, we can, diba? So, ayan. Kasi yun nga, dun nga magkakaroon ng pagkakakilanlan. Doon tayo na mag-stand out yung mga Christian na, ito pala, kaya pala siya ganito. Kasi, si Lord ang nire-represent natin in everything that we do. So, we are all characterized by how we love. Diba? Kasi kung wala kang compassion sa kapwa mo, para kang hypocrite nun. Paano mo i-declare na kay Lord ka, Christian ka, pero wala ka namang malasakit sa kapwa? So, that's all. And, let's pray na sa area na to, dito tayo mag-grow. Kasi maraming struggling dyan. Even ako, may mga times po hindi ako laging loving sa aking kapwa, sa family, minsan. Kasi di ba may nakikita ka mga unnecessary na or mga character na hindi maganda, pero kaya nahirapan ka nga. Pero, yun yung challenge doon. Kailangan mo pa rin mahalin yung person na to, in spite of his flaws. Just as Christ loved us. So, yun lang guys. And, have a nice day. Ingat kayo palagi. And, lagi lang kayong magtiwala kay Lord and always pray. And thank you for following. Share nyo lang yung mga post para makabless din tayo ng iba. So, God bless. Thank you.